Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksang ipaglilingkod sa inyo ni Brother Eli Soriano ay ang mga pandaraya at panliligaw ng mga mangangaral na sa demonyo. Halina at atin ang pakinggan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng naririto ngayon sa ibabaw ng Lucky Fortune Hotel, at ganun din po sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan, muli po ay nagpupugay kami sa inyo sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito pong ating ginagawang ito ay isang uri ng masasabi po nating isang uri ng pakikipaglaban, pakikipagbaka, pakikipagtunggali. May kinalaman sa pananampalataya kasi naniniwala po kami habang palapit po ng palapit ang pagwawakas ng mundo ay patindi rin ang patindi ang deceit, yun pong pagliligaw sa panig ng mga tauhan ng demonyo. Nakasulat po yan sa Apokalipsis Kapitulo 12. Mayroong ganitong sinasabi sa bersikulo, kaya't mga gala kayo o mga langit. Bigay mo ang bersikulo. 12 po. Kaya't mga gala kayo o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagka alam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Ayun, maliwanag po yun na habang palapit ng palapit ang wakas, ang diablo naman lalong galit na galit. Ang diablo ang wika'y bumaba sa inyo may malaking galit, sapagka alam niya na kakaunting panahon na lamang mayroon siya. Yon. Kaya po, ang maaasahan natin dito sa mga huling panahon, mas dodoblihin ng diablo ang kanyang effort to deceive people that will be with him in hell. Hindi po magpapahinga ang diablo. Ang masama po kasi hindi nagpapahinga. Tingnan ninyo sa mundo. Yung mabuti may pahinga, yung masama wala. Tanungin nyo sa akin kung ano ibig ko sabihin at maintindihan nyo po ibig ko sabihin. Ang karamihang ginagawa ng taong masasama, ginagawa po yan kung kailan gabi, kung kailan madilim. Hindi na sila nagpapahinga. Ang katunayan, di nga sila makakatulog hanggang hindi sila nakakagawa ng masama. Pakibasa yon sa Bicol at saka sa Tagalog. Kawikaan 4:16. Sapagkat hindi sila nangatutulog, malibang sila'y nakagawa ng kasamaan. Sabi sa Bicol, huli tasinda dai nagtuturog, kunda isinda magibo nin maraot. Ayon. Hindi pwedeng matulog sila hanggang hindi sila nakakagawa ng masama. Kaya po sa panahon natin, palapit ng palapit ang wakas, lalong overtime ang ginagawa ng demonyo at ng kanyang mga kampon sa pagliligaw ng tao. Kaya po ako nakikita ko, yung sinasabi natin, isisisi natin sa presidente, isisisi natin sa gobyerno, isisisi natin sa mga nasa pamahalaan, o merong nangyayaring mga kalokohan
mangyayaring mga untoward incidents kagaya niyang mga pangingidnap, yung mga hold-ups, mga bangko nilolooban kahit araw. Yan po it's a manifestation of the work of the devil. And no power on earth can curb or eliminate such act. Kasi po, ang tao helpless yan sa dyablo Makapangyarihan po ang dyablo. Maliban na lang na makipag-alliance ka sa Diyos, hindi mo makatatalo ang demonyo. We need to be with God in order to defeat the devil. Ourselves alone, tayo lang, hindi natin po kayang matalo ang demonyo. Makapangyarihan yan, malakas yan. Kaya marami pong tao ngayon, talo ng demonyo. Mga pastor, utusan ng demonyo. Pag sinabi ng demonyong ganito, ituro mo, ito ituturo nila. Napakinggan nyo Baka sabihin nyo, bakit meron ba ikaw mga pastor nagtuturo ng demonyo? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4, versikulo 1 hanggang 3. Ganito ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Tayo, meron talagang makikinig sa mga aral ng mga demonyo. Tuloy natin kung alin yung mga aral ng demonyo na yon. Sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ayon. Meron pong pagkakakilanlan dun sa mga tao na nagtuturo ng aral ng mga demonyo. Alin po yon? Yun ang wika ay pagpapaimbabaw ng mga tao. Those people who are telling lies in hypocrisy. Pakibasa mo nga yung kapatid na Mel. Alagad ang espiritu nagsasabi nin malinaw na sa mga huring panahon ang nagkapira mahuhulog hali sa pagtubod na maghihinanyog sa mga espiritong parasutsot asin sa mga katukdoan nin mga demonyo. Anting katukdoan ng mga demonyo, di ba? Mga aral ng mga demonyo. Paano yun? Huli sa pagsaginsagin nin mga tao na nagtataram nin mga kaputikan naan sa indang sadiring paghuna-huna na markahan siring sa namarkahanin mainit na batbat na ipinangangalad ang pag-agom asin nagbubuot na dai magkakanin mga kakanon. Ayon. Yan po, mga aral ng mga demonyo yan. Kunyari, bawal ang mag-asawa. Pero nangangasawa sila. Makita mo, may anak sa labas. Di ba? Pero bawal mag-asawa. Titignan mo siya para bang siya yung mga para siyang mabait na mabait lalo na pagka mabait, tignan mo siya mabait siya mabait pero bawal mag-asawa pero nangangasawa sila. Sila'y nangangasawa. Tapos, bawal kumain ng karne pag may nakakakita. Pero dun sa taas, ulam niya karne. Sariwa pa nga Yun ang sinasabi sa Biblia na nagpapaimbabaw. They are speaking lies in hypocrisy. Hindi tunay ang kanilang sinasabi. Nagkukunwari lang sila. Kaya sila maingat sila. Hindi sila nagsasalita ng masakit. Hindi kagaya sa dating daan, gumagamit kami ng lingua franca. We're using frank
bold languages in our preaching. Itong mga ito, ano sila, magsalita sila marahay, ha? Magayon, ha? Mabuot, ha? Yun. Pakibasa mo sa Roma 16, 17, kapatid namin. Pakinggan nyo, Ngunyan, nakikimahirak ako sa indo mga tugang, natandaan nindo ang mga nagpapabulag, asin nagpapasingkog, tumang sa katukdo ang nananukdanan nindo. Asin bumulag kamo sa inda, hulitaan mga siring, dai naglilingkod sa satong kagurangnan na si Kristo, kundi sa saindang sadiring tulak. Asin hulikan sa indang malinig, asin managom natataramon, dinadayaan nindaan mga puso kan mga kulapos. Kulapos. Opo. Inosente. Opo. Yung mga walang malay sa Biblia, yun ang mga napaglululoko ng mga ito. Kaya po, kami laging sinasabi namin, mga kababayan, sa lahat po ng nanonood ngayon dito sa PBN TV 5, alam ko merong galit sa amin hindi baling magalit kayo, basta masabi ko lang yung sinasabi ng Biblia na talagang mayroong mga magdaraya sa ating panahon. And perversion and deceit is worldwide. Hindi po ito sa isang panig lang ng mundo. This is worldwide. Buong mundo. Sabi nga sa Pasyon, ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Tanyo? Talagang kasama nila demonyo Kaya nakakapagmilagro tuloy In the name of Jesus. Ganun. Mga milagro nila no? Tapos, siya ay magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Tanyo? Kaya deception is worldwide. Bakit po? Kasi meron ngang mga mangangaral na kampo ng demonyo na nagdadaya sa ating panahon. Nagmimilagro pa nga yan They will show great signs and wonders. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid na born again. Yan ang puhunan ng pastor nyo, yung milagro. Karamihan dyan sa demonyo. 24 ni Mateo. Pakinggan nyo po. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ayan, dyan sa Bicol, kapatid namin. Hulita may matirindog na bakong mga tunay na Kristo. Asin bakong mga tunay na propeta. Asin magpapahayag nin darakulang tanda. Darakulang tanda. Darakula. Hindi basta-basta. Ano yon yung maliit? Saradit. Ha? Sadit. Sadit. Kontik na ako madulas, akala ko yun. Kasi meron sinasabi sa akin si Milang maliit kontik na ako madulas, buti hindi. At sabi dyan, magpapahayag nin darakulang tanda. Darakulang tanda. Darakulang tanda. Talagang, kumbaga, marvelous. Spectacular. Miro mo, gaganon lang si Benihin, matutumba, ang daing tao, by hundreds, tumba sila. Si Kristo ba gumawa ng ganon? Gumanon lang natumba mga tao? Saan ka makabasa sa Biblia kahit isang sitas? Wala. Na nagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Anong gagawin nila, kapatid na Mel? Asin tanganing lagalago ninda kun sukat minsan pa ang mga pinili. Pati pinili. If possible, even the very elect of God will be deceived. If possible. Kaya, you can just imagine how effective the tool of the devil in deceiving people in our days. Kaya naman po kami, yun lagi ko sinasabi yun. So, kahit saan po ako makarating, dito sa nakaraang 2 weeks, galing po kami na Mindanao, dun sa Zamboanga, dun sa Davao City.
Galing po kami sa Cebu. Halos nilibot namin ng Bisaya at Mindanao. Yun lagi po sinasabi ko sa ating mga kababayan na ano po yan, matindi ngayon yang deception, yang pagdaraya ng mga pastor. Kung hindi po tayo kundi tayo mag-iingat, madadaya po kayo. Ngayong gabi mga kapatid, siguro tama na yung kaunting introduction. Introduction po yun. Para masanay lang po kayo kasi ganun talaga kami. Gusto po namin na magbigay muna ng warning sa tao para pati kami, so that even myself or my company, wag ho kayong basta maniniwala. Nagbibigay kami ng warning to give you to make you meticulous, cautious, para wag po kaming makadaya, miski kami. Dahil wala naman kami kasing balak mandaya. Wala po kaming balak na kayo ay lukohin. Kaya ipinapauna na namin sa inyo, meron talaga mandaraya. And you will not know in a short period of time if we are among those who will deceive people in these last days. Malay nyo, kami rin mandaraya. Sabi nga ni kapatid na Zoren, brother, akala mo ba ikaw nung nakikinig ako sa iyo umpisa? Ang tingin ko sa iyo, mandaraya ka rin. Sabi niya. Kaya pinakinggan ko mabuti. Dati siyang Katoliko, nag-born again siya. Sumama siya sa Oasis of Love. Sumama siya sa kung saan-saan. Artista siya, siyempre kung saan-saan siya niyayaya. Tapos, nung ka makinig ako sa iyo, kung nakita ko, maraming manluloko na ako napakinggan, ang iniisip ko, isa ka pa ring manluloko. Pero, nung sinasabi nila na yun daw sinasabi mo scripted, yung mga ginagawa nyo mga scripted, talagang pumunta siya, nanood siya personal, dumalo siya doon, 1 linggo siya sa amin, doon pa natutulog hindi ba kapatid namin, sa pagsusuri niya, pinanood niya mga diskusyon, yung aming mga records, tinignan niya sa bahay. And afterwards, siguro sa kapapakinig niya, kasasama niya kung saan-saan, nakita niya talagang hindi kami nagnanais mandaya ng kapwa. Yun po. Kaya po, masasabi ko sa inyo, mga kababayan, dito sa Bicol, hindi naman ako siguro lalayo ng ganito kalayo kung ang layong ko lang magdaya. Wala naman ho akong pakinabang dito Ang katunayan, mahigit hong 100,000 ang nagastos ko bago ko makarating dito. Inutang ko lang yun yung 100,000. Kasi po, punta kami ng Dait sa Quezon. Tapos diretso kami rito. Yung bus na inarkila ko, 50,000 pesos po yun yung aming sinasakyang bus. Pera po yung pagkain, kung ano-ano. Abot siguro 100,000. Tapos wala naman kaming koleksyon. Diyan ba nakita nyo, may sobre ba dyan mga kapatid? Wala. Sa born again, mauupuan mo yung sobre, di ba? May nakalagay doon, tithes and offerings. Kahit sino hinihinga nila, dito sa amin hindi po kami nangunguleksyon. Sa ganitong mga preaching activities, wala kaming koleksyon. Kaya yung aming ginastos, walang balik yon. Siguro kung kami manloloko lang, ba't naman ako magpapakagastos pampupunta rito? Ito po, paniwala namin kasi ito isang sakripisyo, obligasyong banal sa kapwa-tao, una sa lahat sa Diyos, na yung ating mga kapwa-tao magising namin. Gusto ko po gisingin kayo, ang lahat ng kababayang Pilipino, gising na kayo. Bakit po sa kanang gigising? Marami kasing tulog. Tulog. Saan sila tulog? Pakinggan nyo sa 15:34 ng unang Korinto kung saan sila tulog. Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag mangagkasala. Sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Merong iba mga walang pagkakilala sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag kayong magkasala. Gusto ko mga kababayan, magising ang aking mga kababayan Pilipino sa katwiran. What do you mean by
katwiran or righteousness. Ano ba yung katwiran sa kapatid na Mel? Sa Bicol? Katanusan po. Basahin mo nga yung 15:34. Hindi po. Magmata kamo sa kamayukudan, siring sa katanusan. Katanusan? Opo. Tapos? Asin da ikamo magkasala. Huli tamay nagkapira na daing pakamidbid sa Diyos. Isinasabi ko ini sa pagsupog sa indo. Ayun. Para kayo ay magising sa katwiran, sabi ni Pablo, para wag kayong magkasala. Kasi habang natutulog tayo sa katwiran, ngayon, bibigyan ko po kayo ng halimbawang maraming tulog. Maraming tulog sa relihiyon. Itanong mo sa isang matanda, Tatang, bakit ka ba naging Katoliko? Basta nakagisingan ko na yun. At kung nagising na tayong Katoliko, walang aalis. Dito na lang tayo mamamatay. Dito na mamatay mga ninuno natin. Kaya ikaw naman, kapatid, Katoliko ka ba? Oo, Katoliko kami. Sarado. Nakakandado pa. Sa Bisaya, sabi sa akin, serrado. Serrado. Talaga namang ganun kasi sa Kastila Tinagalog, sarado. Tingnan. Sarado na, serrado na. Kandado pa. May kandado pa. Ngayon, paano mo sasabihin hindi tulog? Tanungin mo, kapatid, alam mo ba yung panalangin? Alin panalangin? Panalangin, dasal, prayers. Madali yan. Kabisado ko nga yan Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, sumasaybuot kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ako si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, padalain mo kami makasalanan kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, sumasaybuot kang pinagpala. Tama nga naman, kabisado niya. Marunong siya magdasal. Kabisado niya nga Kaya lang yung kinabisado niya, hindi niya iniisip kung ano yun. Sino ang ika-11 presidente ng Pilipinas? Alam nyo? Who is the 11th president of the Philippines? The 13th is Mr. Joseph Estrada. Who is the 12th? Mr. Fidel Ramos. The 11th. Sino po? Ang ika-11 presidente ng Pilipinas, si Ginang Cory Aquino. Di ba? Di ba yung ika-11 presidente, si Ginang Cory Aquino? Kung siya presidente, malaki kapangyarihan niya, di ba? Sagutin niyo naman ako. Malaki. Meron na ba kayong narinig tumawag kay Cory, Ginoong Cory Aquino? Meron na kayo narinig? Pag tinawag ko siyang Ginoong Cory Aquino, hindi kaya siya ma-offend? Ma-offend siya. Hindi naman siya Ginoo Ginang siya Aba, ba't anong ginawa nyo kay Maria? Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng ba't naging Ginoo si Maria? Saang grammar binata yun? It's neither in the Bible nor in grammar. Wala akong makitang grammar ng Tagalog na ang babae tatawaging Ginoo. Inuulit-ulit mo yon all throughout your life. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo. Biro mo yon? Aba, Ginoong Maria. Kailan pa naging Ginoo ang babae? Ayun. Ngayon, naiisip nyo ngayon yung sinasabi ko, mga kapatid? Tutuloy ka. Santa Maria, ina ng Diyos. Ba, ang taas-taas pala ni Maria. Bakit? Ina siya ng Diyos Sino mataas? Yung ina o yung anak? Yung anak. O ina siya ng Diyos. Sino mataas sa kanila ng Diyos? Isipin mo, tinawag mo si Maria Mater Dei. Mater Dei sa Latin. Mother of God sa Ingles. Ina ng Diyos sa Tagalog. Ano nga sa Bicol? Ina nin Diyos. Ina nin Diyos. Ina nin Diyos? Biro mo, tinawag mo si Mariang ina ng Diyos?
O, okay na rin, palusutin ko na. Ina ng Diyos. O ina pala ng Diyos, di ang laki-laki na noon. Masyadong madakila na yon, darakula na talaga. Ina ng Diyos eh. Aba, biglang-biglang binagsak. Tanong niyo sa akin kung bakit. Di inutusan. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami, makasalanan. Biro mo yung ina ng Diyos, pinanalangin mo. Hindi ka na nahiya, panalanginin mo yung ina ng Diyos. Eh yung Diyos nga, mahirap utusan, yung pang ina niya ang uutusan mo. Eh di lalabas wala kang modo. O, di ba? Biro mo yung ina ng Diyos, inuutusan mo. At ganong panalangin ang gagawin? Panalangin mo kaming makasalanan ngayon. Hanggang kailan? Hanggang kami mamatay. Amen. O, kita mo na. Di wala nang katigil-tigil mananalangin si Maria. Dahil wala naman tayong katigil-tigil gumagawa ng kalokohan eh. Biro mo, wala nang gagawin si Maria kung di manalangin. Pagod na yun. Sa kakapanalangin. At mas, alam nyo, mas grabe pa sa Kastila. Tanong nyo sa akin kung bakit. Mali nga sa Tagalog eh, Kastilain natin. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto. Ano susunod? De Amen, Jesus. Ito na, makinig kayo mabuti. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros. Yung nosotros, kami. Ha? Ruega, panalangin mo kami. Ruega por nosotros. Pecadores, makasalanan. No? Pecadores, Aura y Laura. Biro mo oras-oras. Oh, di ba? Mali lang ang pagkakatranslate dun eh. Sa Tagalog. Abi sa Kastila eh, nagkakasala oras-oras, panalangin mo kami. Kaming makasalanan, oras-oras nagkakasala. De nuestra muerte, hanggang kami mamatay. De nuestra muerte, Amen, Jesus. O ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid na Katoliko, alam ba natin yung pinaggagawa natin kay Maria? Naintindihan ba natin? Bendito, alabado sea Santísimo Kyrie eleison, Christi eleison, Christi ordinus. Ano yon? Ano yon? Sagutin niyo kung ano nga yung inaminan mo na yon. Dominus vobiscum saecula saeculorum. Ano yon? Kiling. Ano yon? Yung inaminan mo. Ay ano ba yung amen? Kastila yun eh. Saka Latin. Ano ba kahulugan ng amen? I agree. Sinasang-ayunan ko, tinatanggap ko, pinaniniwalaan ko, siya nawa. Yun ang amen. O ano nga yung tinanggap mo na yun? Ano yun? Ha? Yung bendito, alabado, saya, santisimo, ano yun? Tanyo? O edi nga hindi natin alam, anong tawag sa atin? Tulog. Tulog. Kaya sabi ni San Pablo, magsigising kayo ayon sa katwiran. Bakit magigising? Ang ginigising, yung tulog. Ulit, 15, kapatid namin. Paborito ko yan eh. Basa. Magmata kamo sa kamayukudan. Bakit magmata? Gumising. Yung bang gumising magmata? Opo. Ibig sabihin pag tulog walang mata? Ganun ba yon?
Turog po. Hindi talaga sa Bicol, yung magmata Magmata. gumising. Opo. Sige. Magmata kamo sa kamayukudan, Oh, bakit? siring sa katanusan. Oh, tungkol sa katwiran, magsigising kayo. Para, Asinda ikamo magkasala. ayun, para wag kayong magkasala. Ito'y sinasabi ko. Huli tamay nagkapira na daing pakamidbid sa Diyos. Isinasabi ko ini sa pagsupog sa Indo. Ayun, para kayo ay Mahiya. mahiya. Kasi merong hindi na nahihiya eh. Pirmin-pirmi na siya ron. Ano ba kung mali? Basta mali. Basta dito na kami nagising. Yun ang sabi ng iba. Marait tulog. Sige. Ngayong gabi, pag-isipan nyo ho yung sinabi ko. Saang grammar at saang Biblia mo mababasang si Maria'y Ginoo? Wala yun eh. Nag-aral po ako ng gramatikang Tagalog. At hindi ako basta-basta sasabihin na ignoramus sa gramatikang Tagalog. Na hindi ako nahiyang sabihin na hindi po ako mataas ang pinag-aralan. Pero pagdating sa gramatikang Tagalog, halos master ko po yung gramatikang Tagalog. Hindi ko lang masyadong alam yung bigkas ng ibang salitang Tagalog kasi nagkahalo-halo na po ang Tagalog. Meron tayong Southern Tagalog, meron tayong Central Tagalog region, kami nasa Maynila. Kaya meron Tagalog dito sa bandang Southern Tagalog, yung Batangas, yung Quezon, merong magkakaibang bigkas. At sa Maynila, ganun din, kung naghalo-halo ang tao ron, pero more or less, mas menos, naintindihan ko po ang gramatikang Tagalog. Wala akong mapagkunan ng batayan para tawagin si Mariang Ginoo. Ang Ginoo, mister, lalaki. Ang babae, ginang, misis. Ayun. Ngayon, sagutin nyo, ipasagot nyo sa mga otoridad para maintindihan natin, hindi nga kayo natutulog. Marami po kasing tulog. Eto, tulog na tulog. Ano si Kristo? Tao. Sabi ng mga tulog. Tao raw si Kristo eh. May babasahin ako, magigising ka. Galacia 1:1. Pakinggan nyo ha. Si Pablo, na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Tao ba si Kristo? Isipin nyo kung tao si Kristo. Basahin natin sa Bicol. Si Pablo na apostol, bakong hali sa mga tao, ni huli sa tao, kundi huli ki Hesu Kristo. Tao si Kristo? Hindi nga eh. Dayman. Day na ka magparakuruntra. Di ba? Si Apostol Pablo, apostol, hindi mula sa tao, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Tao ba si Kristo? Ang daming tulog. Hindi nga tao eh. Sabi ni Pablo, hindi tao eh. At eto pa isa. 1:11 na lang. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesu Kristo. Yung ebanghelyo pinangangaral ko, hindi ko tinanggap sa tao. Hindi itinuro sa akin ng tao. Tinanggap ko kay Hesu Kristo. Tao ba si Kristo nun? Bakit ang paniwala ng iba? Tao si Kristo. Tulog. Maniwala kayo tulog. Ito pa isang tulog. Sabi ng pastor ng Baptist, pag tinanggap mo raw si Kristo, hindi na kailangan ng gawa, sumampalataya ka na lang. Di ba ganon? Just receive the Lord Jesus Christ, have faith in Him, and then you are saved. And once you are saved forever. Osas, once saved, always saved.
Yon ang paniwala ng Baptist. Pag tinanggap mo si Kristo, wala ka nang gagawin. Sasampalataya ka na lang, ligtas ka na. Ginawa na lahat ika ni Jesus. Ginawa na niya lahat, wala na tayong gagawin. Sabi ko doon sa miyembro ng Baptist, sabi mo sa pastor mo, Pastor, mahal na pastor, talaga po bang wala na tayong gagawin? Ginawa na lahat ni Jesus? Oo, mananampalataya na lang tayo, wala nang gagawin. Sige ho, hindi na ho ako dadalo sa linggo at di na rin ako magbibigay ng ikapo. Sabihin mo, wala nang gagawin eh. Sabi ng pastor, ay hindi, kailangan dumalo ka kapatid at saka kailangan magbigay ka ikapo. Sabi mo, wala nang gagawin eh, ba't pinapadalo mo pa? Huli ka no. Dahil mawawala ka ng negosyo. Tinyo, maraming Baptist tulog. Huwag kayong magagalit mga kapatid na Baptist. Niloloko kayo ng pastor nyo. O baka may pastor ng Baptist, punta ka rito ngayon sa ibabaw ng Fortune Hotel. Nanyayahan kita. Sasabihin mo, wala nang gagawin? Pagkatapos pagtitigil magbigay ng ikapu yung miyembro mo, ayaw kang pumayag? Bakit? Wala ka kasing papa, halata ka. Yung papa mo, inaasa mo sa mga miyembro mo. Sasabihin mo, hindi na kailangan gumawa. Pagkatapos yung pala naman meron dito raw, Baptist na hamon ng hamon sa akin pag wala ako O andito ako ngayon, punta ka rito. Yung mga nataga-plaza ng Naga, dito punta kayo. Yung mga Baptist na naninira dito sa dating daan, hindi nyo kayang siraan ito ng harapan. Sa harap ko nyo sabihin nyo sinasabi nyo. Mga duwag. Pag wala ako sa kakayo katsang ng katsang, andito ako ngayon, live ito mga kababayan. Sasabihin nyo, hindi na kailangan gumawa, mananampalataya na lang, tapos hingi pa kayo ng hingi na ikapo. Di niloloko nyo mga miyembro nyo. Yung mga miyembro, tulog. Magmata kayo. Magmata ba? Magmata kayo. Ayon sa katwiran. Siring sa katanusan. Siring ka sa katanusan. Ay, nako, mga kababayan. Anda yung tulog. Ito pa, isa pang tulog ito, Magsiyaon kayo sa inyong lakad. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi. Ayun, sabi sa mga alagad, magsiyaon kayo sa lakad nyo. Huwag kayong magdadala ng supot ng salapi. Ito naman talagang may dalang supot. Sa palengke, sa bus, sa plaza. Di ba rito meron yan? Meron ba nang hihingi rito? May dalang supot mga kapatid? Tulog. Huwag kayong magbibigay, pati kayo tulog. Pag nagbigay kayo, huwag kayong magbibigay, panluloko yan Walang permiso yan. Sa gobyerno o sa Diyos manghingi ng manghingi. Wala hong apostol. Si Kristo nanghingi na nanghingi kahit kangino. Wala yan. Kahit isang talata sa Biblia, wala kang mababasa. Bawal nga magdala ng supot, no? Tapos sila naman, nagdala naman ng supot. Pero mo yan. Eto pa isang tulog. Ang pag-aralan nga natin ngayon yung puro tulog, ano? Eto pa isang tulog. Sa Deuteronomio 5:7. Ayan, tulog din ito. Pakinggan nyo. Basa. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Thou shalt not have any other gods before me. Tapos, huwag kang gagawa para sa iyo ng alin? Ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Bakit? Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kita nyo? Bikulin natin kapatid na Mel. Basa. Dai ka magkakaigwa nin ibang Diyos sa sakuyang atubangan. Dai ka maggibo sa saimo nin tawo-tawo. Minsan anuman naladawan nin anuman na bagay. Bakit tawo-tawo? Bakit tawo-tawo? Inanyuan po. Oo nga. Bakit nga tawo-tawo? Kaya wag mo ako sasagutin, ako sasagot. Bakit ang sabi? Bakit wag kang gagawa ng tawo-tawo? Opo. Basahin mo 115, 4:8. Kung ano yung tawo-tawo na wag gagawin. Basa. Maggibo yung gagawa. Si sa indang
Maggibo. O, yung gagawa. Opo. Sasagutin mo ko para matuto ko. Sige, yan, 115. Si sa indang mga ladawan, anan napirak asin bulawan. Gibo nin mga kamot nin mga tao. Oh, gibon ning mga kamot ning mga tao. Ano ngayon ang ginawa ng mga kamay? Tuloy. Igwanin nguso, alagad dai nakakapagtaram. Igwa. Nin nguso. Ning nguso. May nguso. Buti pa yung nguso ng baboy. Yung nguso ng baboy, nakakahuka yun eh. Ito, yung nguso nito hindi nakakapagtaram. Oh, ano pa? Igwanin mga mata, alagad dai nakakahiling. Oh, tamo, may mata. But they cannot see. Tuloy. Igwanin mga talinga, alagad dai nagpapakadangog. Talinga. Talinga. Oh, sige, tuloy. Igwanin mga dungo, alagad dai nakakaparong. Ano yung dungo? Ilong. Dungo. Kasi sabi niyo dungo yung naiiyang ganun. Sige. Meron dungo, hindi nakakaamoy. Tapos? Igwang mga kamot, alagad dai nakakaduon. Hindi rin nakakahawak, ano? Opo. Pero dito nakakadiin, parang ganun. Nakakadiin. Sige, tuloy. Igwanin mga bitis, alagad dai nakakalakaw. Bitis? Opo, paa. Paa. Kapampangan nyo na. Pareho. Sige. Hindi nakakalakad. Tinyo Ito si balik ka ngayon sa 5, yung tawo-tawo na yan. Opo. Doon sa 5. Dai ka magkakaigwanin ibang Diyos sa sakuyang atubangan. Dai ka maggibo sa saimo nin tawo-tawo. Minsan anuman na ladawan, nin anuman na bagay na idtoon sa itaas kan kalangitan. O sa ibaba sa daga. O sa katubigan man sa irarom kan daga. O kita mo, bawal gumawa ng ladawan kahit anong nasa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa. Taga saan ang anghel? Kayo, may larawan ba kayo ng anghel? Meron ba? Ay, sagutin nyo. Meron kayong larawan ng anghel? Meron. Tulog. Magmata kayo. Ayun, sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng larawan ng anumang bagay na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Baka sabihin nyo, niluloko ko kayo. Babasahin ko sa Bibliang Katoliko. Pakinggan nyo Ito pong Bibliang Katolikong ito, pirmado ni Cardinal Santos, kauna-unahang kardinal na Pilipino. Ito, pakita mo sa camera, kapatid. Asan ba yung camera? Yan. Nakapirma dyan si Cardinal Rufino J. Cardinal Santos, Archiepus Manilensis. May nihil obstat ni Mario Baltasar. May imprimatur ni Rufino J. Cardinal Santos. Meaning, this Bible is officially used by the Roman Catholic Church. Ano ang sabi sa Bibliang ito, mga kapatid? Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo Dito mismo sa Bibliang Katoliko natin basahin. Sino kaya ang pwede kong mapakiusapang babasa? Baka sabihin nyo, hindi ako... Hindi ba malabo mata mo, kapatid? Bisita ka? Baka ka ako sabihin, pala ka Saan ho dito? Hawakan mo yan, tapat mo sa'yo. Ako magtutulong, tabasahin mo. Ito. Sa 8 ho? Sa 8. Huwag kang magkakaroon ng... Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawan na nasa tubig, sa ilalim ng lupa, Anumang larawan? inanyuan na nasa langit, sa itaas, o na nasa lupa, sa ibaba, o na nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila, ni sasamba sa kanila. Sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin. Yan po ang sabi sa Bibliang Katoliko. Huwag mong igagawa ang sarili mo
ng anumang ladawan o larawan na inanyuan, kawangis ng anumang nasa taas sa langit, o nasa lupa sa ibaba, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang yuyuko o magpapatira pa sa kanila, o luluhod o sasamba sa kanila, sapagkat I, the Lord, am a jealous God. Ako'y Diyos na mapanibughuin. Paano nga sa Bicol yung mapanibughuin, kapatid na Mel? Maimon. Ha? Maimon. Maimon. Siloso ang Diyos. Sabi nga sa pasyon pasyon. Hindi akin to, binabasa ko lang to. Pag nagalit kayo, ngat-ngatin nyo, pasyon nyo. O kaya yung Biblia nyo, ngat-ngatin nyo. Masama yun pag nagalit kayo. Hindi akin ito. Yung binasa ko na pinag-ubusan ko ng panahon sa buhay ko, gusto kong ibahagi sa inyo para gisingin kayo, mga kababayan taga Bicol. Matagal na tayong niloloko sa relihiyon. Dinadaya. Matagal na. Alam ko, nakikinig ang mga ngaral dito. Ang katunayan, pinagbabawalan kami rito sa TV nito Ha? Yung manager ng TV ito, pinagbabawalan nung ano dyan, na i-air kami dahil na-expose yung pandaraya nila sa tao. Panahon na para kayo'y lumantad, mga manlulokong pastor sa relihiyon. Tapos na mga araw ninyo sa Bicol. Tapos na ang araw ng panluloko ninyo dahil nandito na ang dating daan, mga manlulokong pastor. Manluloko kayo. Eto, tenyo ha, babasahin ko. Eto. Lalong dakila ang sala. Darakula. Dakila ang sala. Nino? Nang tanang anak ni Eva, anakin idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. O, kita mo? Ayon sa pasyon, dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. Tapos sabi ng iba, hindi naman namin sinasamba. Yun ang mga ikam ginagawa namin, inuukol din namin sa Diyos. Ganun ba? Sige, susundan kita. May asawa ka, siloso. Haakapin mo ngayon yung isang lalaki. Hahalikan mo. Haakapin mo. Sabi mo sa mister mo, huwag kang magsilos. Patungkol to sa'yo. Papayag mister mo? Ako, di ako papayag. Sasampaling kita pag naghalikan ng iba kesa sa akin. Bakit? Siloso ko Ang Diyos siloso, hindi siya pumapayag na gumawa ka ng mga larawan ng kahit ni sino, tapos luhuran mo at sabihin mo, pinapatungkol mo sa Kanya. Binobobo ka lang ng ministro mo. Tanyo? Ba't ganyan? Tulog ang maraming tao. Kayo ba naman, mga taga Bicol, magagalit kayo kung sinasabi ko, binabasa ko naman Kung hindi bali ko itong binasabi ko, napulot ko lang na chismis sa tabi-tabi. Bicolin mo ngayon. Day bali kung ang pigtaram kong ini napurot ko lang diyan sa mga gilid-gilid. Pero ang binabasa ko galing sa libro nyo. Di ba? Galing sa libro nyo. Ngayon, magagalit kayo sa akin? Maggalit kayo sa libro nyo. Bakit? Doon galing yung binabasa ko Mali yan, mga kababayan. Hindi tama yan. Luluhod ka sa larawan, nasusuklaman Diyos yan. Kasuklam-suklam yan sa Diyos. Ano yan? Maraot. 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 Maraot na maraot yan. Maling-mali yan. Biro mo, lulod ka sa larawan. Mali yan. Sa Biblia, mali. Kahit saan yung Biblia basahin. Ma-Ingles, ma-Tagalog, ma-Kastila, ma-Bicol, ma-Latin. Mali yan. Kahit saan pa. Yung binasa ko pong Bibliang Katoliko, that is from the Latin Vulgate of the 4th century AD. Bawal ng Diyos gumawa ng larawan para luhuran.
O ngayon, sasabihin ng iba, hindi naman ika namin sinasamba eh. Hindi sinasamba, ginagalang lang namin. O sige, susundan kita sa salita mo. Kagaya ika magulang mo, ginagalang mo. O sige, okay, tama, ginagalang mo magulang mo. May larawan siya. O tama, nilalagay mo sa kwadro. Tanong ko sa'yo, nilalagyan mo ba ng kandila yung larawan ng magulang mo? Ginagalang mo, pero nilalagyan mo ba kandila? Hindi. Nilalagyan mo ba ang bulaklak? Ha? Pinagpuprosesyon mo ba yung larawan ng lola mo, ng tatay mo? Ha? May piyesta ba ang larawan ng lola mo? Oh, bakit yun? May piyesta, may prosesyon, may kandila. Kasi hindi mo lang iginagalang, sinasamba mo nga. Huwag ka nang lumusot. Magmata ka. Magmata. Lulusot lang yung iba eh. Hindi kayo makakalusot pag Biblia pag-uusapan. Mali talaga yan. O sige, magalit kayo sa akin mga kababayang Katoliko. Mali yan. Alam nyo ang utos ng Diyos dyan, sunugin. Yung mga larawan na yan, sunugin. Kaya ang bansang Pilipinas, hindi na tayo makontento. Ang mga Diyos na nakilala natin, walang kapangyarihan na magbago ng masasamang ugali ng mga tao. Bakit? May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. Merong muso. Walang tataramon. Di ba, no? Dahil nakakataram. Dahil nga makakataram. Paano kayo ngayon yan? Yung iba magagalit. Huwag ka magalit. Pag tignan mo yung binasa ko, nasa Biblia, tapos nasa Pasyon, nasa Bibliang Katoliko. Mabuti nga, pasalamat kayo, may nagbabasa eh. Kung walang magbabasa, mamamatay ka na sa kasasamba dyan, di ka maging dapat, maiimpyerno ka, kapatid. Kasuklam-suklam sa Diyos yung ginagawa mo. Kaya panahon na para tayo mag-isip. Mga kababayan, mga Bicolano, dito gusto pa kaming gipitin dito Sino yung gustong gumipit dito sa atin, kapatid na Resti? Gusto ko nga isumbong yung kay Presidente yung gumigipit sa atin dito Masama yung ginagawa ninyo. Nagbabayad naman kami sa telebisyon, pagbabawalan nyo kaming mag-broadcast. Nung minsan punta ko rito, wala kaming ganito Dahil pinagbawalan tayo nun pinagbababalaan yung station manager na wag daw tayong i-air. Ano yan? Kalokohan yan. Panggigipit yan sa relihiyon. Sasabihin namin sa inyo totoo. Pero hindi kami problema ng gobyerno. Para gipitin kami, napakarami na rito drug addict na nagbago, mga lasenggo, mga irresponsableng tao, mga kriminal. Nang makapakinig ng aral na sinasabi ng datindaan, nagbago. Hindi kami problema ng gobyerno, and we are not a threat to the government of the Republic of the Philippines. I am proud to say that the members of ang datingdaan are law-abiding citizens. Wala kaming miyembrong kriminal sa relihiyong ito. Ngayon, bakit kami gigipitin? Ng mga namamahala ng relihiyon dito sa Bicol. Ba't nyo kami gigipitin? Kayo, tagal nyo na rito sa Bicol, di kayo nakapagbawas ng mga masasamang tao Hindi nabawasan ng mga lasenggo dito, nung maanib sa datindaan, bawal ang lasing dito. At dito, bawal magtinda ng alak ang miyembro. Bakit? Bawal sa amin ang alak, hindi ka namin painumin ng alak. Ganyan ang aming paniniwala. Di kami kagaya ng born again. Bawal ang alak, pero may tinda silang alak. Bawal ang alak, tapos may tindang alak. Tingnan nyo yung Sabadista, bawal ang baboy, may piggery. Anong kalokohan yan? Yan ba ngayon na real yung pagmamalaki nyo? Bawal ang baboy, may piggery. Tanongin nyo sa akin kung sino. Alam ko, kilala ko, nandun sa amin. Bawal ang baboy, may piggery, may pabrika ng tusino. Yung bawal sa'yo, wag mo ipalamon sa kapwa mo tao. Kaya dito sa amin, bawal ang sugal. Sa amin, walang kapitalista ng sugal. Walang kapitalista ng weteng. Wala rito nun. Walang obrador ng weteng na miyembro sa samahan ito. Bakit? Bawal sa amin ang sugal, hindi kami nagsusugal. Hindi kami nagpapasugal. Bawal sa amin ang alak, hindi kami nagpapalasing. Yan ang amin sinasabi, mga kababayan. Kaya, ngayon, magagalit. Talagang masama ang loob ko dun sa masama ang loob ko dun sa pipigiling kami sa broadcast. Kalayaan ng kahit na sino. Tapos kami naman, sasabihin namin nasa Biblia, pipigiling kami. Mali yun. Di tama yun. Gusto mo, magdemanda ka, yung pumipigil sa amin. Daanin natin sa korte. Tignan natin kung tama, kung mali. Yun ang sinasabi ko, mga kababayan.
Panggigipit sa kapwa-tao, that is suppression of the freedom of religion. Ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko. Mas kailangang marinig ang dating daan na nagmumulat ng kaisipan ng kapwa. Pero gigipitin nyo kami, kalokohan yan. Kaya mga kababayan, ako lang naalala ko lang nung nakaraan, di tayo nakapag-broadcast eh. Ayaw daw tayo pa-broadcast at pinagbabawalan nung kanila ritong puno nila rito sa akala mo nabili niya naga. Akala mo kanya naga. Huwag mo sabihin ko mo marami kang miyembro, iyon na ang naga. Hindi. Merong ilang mga taga-naga na bukas na ang isip sa relihiyon sa panahon ito. Meron ng mga taga-nagang nagising na. Nagimata na. Yun, marami na mga taga-nagang nagising. Hindi lang kumikibo yung mga ibang taga-naga, hindi lang sumasama sa amin, pero ang kanilang puso, ang kanilang damdamin at suporta, nakikinig na sila dito sa programang Ang Dating Daan. Ayan ang ating masasabi. Kaya mga kababayan, kami narito para manggising. Nanggigising kami. Gising kayo nang ayon sa katwiran ng sabi ni Pablo. Katanusan. Magmata kayo, Ninsiring sa katanusan. Para wag kayong magkasala. Sinasabi ko ito para kay kilusin ko sa kahihiyan ang wika ni San Pablo. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.